kaning remote nga now you see, now you don't. Hindi makadisturbo na ito, magsuhan. Amen? Yan ang tapag niya, Blessed New Year. Oh, first Sunday of the year. Amen. Kaso, kita katabok, kita 2024. Yan ang tapag, perfect morning. 2025, matakaroon, Blessed New Year. Yan ang happy na no, according to the greetings, ang happy is but for temporary. Pero, why not? Be happy, be blessed. Tanan. Yan ang reject mga happy kung sila yung nag-embrace. Embrace ng happy. Embrace ng joyful year, blessed year. Tanan. Kailangan ka o daghan ka bala ron tuiga. Sabot mo? You never know, mahurot na ni ka whatever yung mga circumstances niyo sa pinabuhay. Hindi na ka ma-happy by the following months or whatever. Remember nga this life is full of tests and circumstances. Kaya aron madayag ang mga tinuod nga batasan, tinuod nga pagtuo, madayag ang tinuod nga pagigugma, and all these things. So, pasalamat ka sa Ginoo aning lain na po nga challenge aning nga year. Amen. Magsigit ka kanaw gani, inaog lang nato ni. Sa atong mga kaubanan diya sa online, praise God sa inyong kinabuhi. Ato sa papakan ng son. In every new year mga igsoon, naatay new beginnings. Ang question is kung naay bag-ong year, of course, hindi na ginumubalik ng 2024 mga igsoon. I want you to set your mind nga ang new nga year na agin niya sa new beginning. It could be a continuation from the goals that you had for the past years. Like say for example, may mag-graduate ka o high school. But then third year pa kakaroon. So di pa juga diwas lang mo itong 2024, right? Amen? But then the question is, if na kay new beginnings, then unsa man pud imong end? How could you be at a beginning kung di ka mo determine sa imong tumoy? It's very impossible nga mayong kag nag-New Year ka and you don't see the end of the year. Kasi man nakita nimo sa katapusan sa tuig ning tuiga kung mayong kag New Year ka. Okay, right? Mo New Year kung wala kay year end. Or nagkisabay ta sa greetings nga Happy New Year kay, of course, New Year. Lain man mo yung Happy New Year, remember nga kung may kag new, make sure nga nahuman mo imuhang old. Basig ang new na ang year pero imong goal, wa lang pagyapon na new. Kaya nga naman, wa pa nahuman. Kasabot mo sa relationship sa old and new? Si Lord is in the side of new morning, new day, new tanan. There are new. Na mga nabag-o sa matag adlaw. How much more sa tuig nga panagsara. Remember, God will move. God can move. And God had its movement. Na siya mga movement by years. By tens of years. Even millennial years. No? Thousands of years. Even eternity. It's the God who is not under control of a time frame of human understanding. Ang Diyos, dili kontrolado sa hunaw na sa tao sa iyang kaugalingong oras. Orasan mo si Lord? No. The now of Lord might be not your now. So, ang question is, Lord, how are we going to make it happen? Ang among now is your now. Pag may kag now, Lord, mo now yun si Lord. Wow! Kanang a level of relationship where God would honor your now, would honor your prayer now, is a different level of your relationship with the Lord. Isa na sa mga atong nakita nga kung suod mo kayo, makadiman ka sa iya. And when you know that person, you can obtain, makabaton ka o tabang, matabangan
yuga. Asa dyan, nahibaw ka ng kawanan, na po kay pagsalig ang tawanan na di ka pakyason. Remember, ang tunga-tunga sa versikulo sa Bible, dire o dire, ang pinakatunga nga Biblia, before pa mo tunga, ang versikulo nag-ingon, bisan pag musalig kag tao, o kaning tawhana nga prinsipe o nay katungdanan, o sabot, siya ang nay katungod nga mo decide, bisan pag siya kasaligan, ningon ang pulong, mas maayo pa'y musalig ka sa Ginoo. Amen. Ang word ng pagsalig is may pa'y imong saligan si Lord bisag ka ng tao kasaligan. Amen. Kanang na-challenge may son. Grabe na kung paginokto ka na. Praise God. Hallelujah. Parenta. In Luke 16:10, let's all read. Uy, nakabasan niyo? What is that? Oh, the Holy Spirit. Let's all read Luke 16:10, New King James Version. He who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust also in much. Pastor, ngayon kaniman ang muhang versikulo, Pastor, mag-ampo tayo siya. Lagi kong ka-Lord sa ulit kapusan sa mong pagkamaayos sa mong kinabuhi sa mong pagpurayag. Ngayon nga, Lord, sa mga pulong among madungog karon palay ka manghihikap, magpumbita sa mong sulod. Sa mga kasikasing, amo ipapak sa mga kasikasing, sa mong liog. Dili kini mabuwak sa among mga ipapakan, kini among mga madungog karon, among mga mensahe. O sa Lord, ibubuo mo ang madagaya o grasya. Pabun sa mga kalusakin na buhay. Sa pangalan lamang sa bubukto na nakasisos, kini among giampo o gipangayo. Amen. 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 Praise God. Sa unang mensahe, ng tuwiga, Mingson. In your name, or I will say, let's keep this verse. Luke 16:10. He who is faithful in what is least is faithful also in. Sa Bisaya pa, magsoon, katong kasaligan sa gamay. The least is gamay. Kinagamian is kasaligan po siya sa dinan ko. O ang di matarong sa ginagmay, di po siya matarong sa dinan ko. So, nga naman ni Pastor, kay kaning nga pamulong ng isoon, is also connected to this verse in Matthew 25:21. His Lord said to him, "Well done, good and faithful servant. You are faithful over few things. I will make you ruler over many things." And the good thing here is na ikaw enter into my joy. So, ang prerequisite nga maka-enter ka sa joy ni Lord, kung ikaw, Lord, nahimot pa ka sa kinabuhi. Lord, di mo ba kong gidawat? Lord, di mo ba kong padaynon? There you go, the answer. Amen. Ang kailangan mabutan na itong nahuna, ikaw mismo maka-assess ka sa imong kaugalingon, masusi nimo kung naba ka aning mga characteristics or kinaiyahan or pagkatao. Ikaw ba ni nga pagkatao? Good and faithful servant. Now, atong nabasa sa unang versikulo nga connected siya ani kay kung di ka makaplagan nga matinud-anon sa gamay, di po ka kapilan sa dinagko. So, ang present nga condition ni mo karon or present ni mo nga sitwasyon, nagyo ka sa ginagmay nga mga pagpiyal. And then, ang mga dagkong butang, muabutay pa kay, I will make you. So, wala pa. Gihimo pa ka. Pero dapat makaplagan ka kay you were faithful. So, naay ebidensya nga matinud-anon ka sa gamay. Now, himuon pa ka sa dinagko nga kapiyalan. So, there's been a shift sa atong kinabuhi, kumbaga. Kaya kung over many things,
Daghana. Now, kung dili pa ka many things, asa pa ka nga part? Napaka sa few things. Daghang mga gagmay. I want to clarify, gamay pero daghan siyang ginagmay. Ato nang klarohon. This is a plural form of few but things. Daghan siya. Pero, isa to? Ginagmay. Kapialang kaning tanang ginagmay. In other words, aron himon ka sa Ginoo nga mahimong kapilang sa ginagko nga daghan pod sa klaseng mga pamaagi. And then, mayroon si Lord nga, dayon, sa akong kalipay. Gusto mo maka-experience o Ginoo? Amen. Ikaw rin gagam. Amen. Nga naman, sa lain nga versikulo, ningon siya, ang Dios matindaanon nga magaprotektar nimo, magaamping nimo, magahatag nimo kusog, ang Dios magabless kanimo sa daghang pamaagi, matinud-anon siya siyang gugmada kanimo kaluoy, iya ka pasayloon sa imong mga sala, matinud-anon siya nga muhimo niya na. Ang dapat ka matinud-anon po sa iya ha, pero kung di ka matinud-anon, ningon ang Biblia, nagpabilin sa Lord nga matinud-anon, but pasabot, wa siya nagagad kung ikaw mapakyason. Amen. Ang question is ngayon, unsa may resulta nimo kung di ka matinud-anon siya ha? There you go. Di ka kakuha sa kalipay sa Ginoo. Inong nagay pag malipay ang Ginoo, na katumbas ng kalipay ang Ginoo. Katong hari nga nalipay, gihatag niya ang katunga sa iyahang ginharian sa usa ka bata nga nisayaw lang. Pero ang bata away buot gipangayo niya ang ulo ni Juan. Pero dito niya pangayo. Buong nga to sa kalagot sa iyang mama. Kay gibadlong iyang mama sa kabit-kabit. O nasuko siya kalagot kay di man siya kakusa ato kawahan ka propeta man to. Iya hangi nga gusto ko kung sa may kalabagitan sa bata sa ulo ni Juan. Okay? So, kani siya nag-connect ni siya ani nga verse sa Luke 16:10 nga naay list ani nga pagpiyal atong bahina. So, kaning akong title ani, The Few and the Least Matters Most. Atong na nabasa. The few and the least matters most. Praise God. Hallelujah. Ibutang ni sa iyong nahuna, kamong si complain nga gamay. Kung sa sumpay? If you complain in those things, do not expect you will exceed. I tell you, mga dato sa kwarta, they will still say, di may dato. Ako lang hindi mo lagway sa inyo, kinsa may dagang utang, ang pobre ang dato. Tell me, how are you define daghan o versus dagko? You see, kung yung daghan, depende kung pila ka tao imong giutangan. Pero kung imong utang tag 10 ra, look at this. Kamu timbang, you weigh the difference. Kung kaning tawhana nangutang aning side, nangutang sa tag 10 sa 10 ka tao, pila tanan ning utang? Pas. Pila? Good. Kamu mga di mo reply pas, wag palangin ninyo. Karong tuwiga, papas juga. Amen. Sa 10 katao, tag-jis iyahang giutangan. So 10 katao. Daghana. Now, here comes, the dato, usara katao yung giutangan, pero giutangan niya 1,000. Kamu timbang. Kinsa daghang utang? Katong unang tao, ikaduha. Sige. Susurya sa mga pa. Ano ang kuminsihan ko rin yung dapat magkasinabuta.
Si pastor atong tabangan. Wata kibaw siya unahuna. Kibaw sa masayot na buta. Ulit ang butubag. Wata panangin. Umutabag tayo sa'yo. Uwaw kayo. Ikaw pa dyan pakadungog. Ikaw na represent ako na. Sister. So, kinsa man dyan nagkagutang nila. Ingon mo, nagkagutang ang first. Okay. Remember, nga ang kabukaton, unsa? Ang kabukaton, dili mo lang taw sa kadaghanon. Mulang taw siya sa responsibilidad, the value, the weight. Ikaw, timbangan ninyo, you weigh the difference. That's how you weigh, you miss the point. Atuan na lagi. Ingo bitaw ko, katong kaduha nga tao. Ano man? The value of the accumulated people is only 100 pesos. Which is the single person, the responsibility is 1,000. It's way 90% ang difference. Sabot mo? It won't matter kung daghan mo di. O, parang gani. Unsa man joy dako sa banana, usa ka kilong gapas, usa ka kilong lansang, initimbang. Dili lagi parehas na sa mo sa inyong ang pananaw. Mamagoyo sa iyong panimbang, pananaw. Ano lagi ni sila? Mga na ka na. Kawas itong pagkaon rin. Para was ikaw na. Amen, pastor. Ngayon ko rin, sa inyong pananaw, ang usang kilo, hindi maglansang. Murag sa katuhanon rin mo kayo. Ayaw sa. Kaya ako nakita, ako imagine, ang lansang, mura po siya, gapas tanawon. Gipurma ang lansang gapas. Yung gapas, bilukot-lukot, tuda, kasabot ko. Bukat yun ang lansang, tanawon. Makasabot na ko may saot ko, nganaon ito pag-explain. Mura ba cotton buds? Cotton buds. Unsa man dyan naka-cotton niya? Ang buds o ang cotton? Ha? Mamo kibaw nga ang cotton ang sikatumoy puro na buds. So sa dyan nakabukat niya, ang lusok o ang tumoy? Di ba kung ang bukat mo dapat ipangan niya? Wala na maugaan diya na, pero mo nailat ta. Kaya isik katumoy, na ibali-bali. Sa una, amuang imo na nga, aday posporo, lukot, o tukog. Ang problema sa tukog, kay dangog siya kayo, inig-anan ni mo, bilin ang gapas, inigbira, mabilin siya. O sa tukog, o ang posporo, inigtuyok ni mo, di siya mabilin, pero mabali. Ang uba naghimo, kay mura naman po cotton buds ang kanang pulbura sa mo i-direct. Ang isuya, perti yung sakita. Kaya mo juga di na juga patungtong. Yan mga kabanang kapag-pusturo. Hiluan, balik. Ang giluan ng cotton buds, ang gibasa, ilumping. Manyabi ng mga tanga-tanga tuloy, dikot, kay oil man na. Bilin siya. Ganaan mo recycle? Ganaan mo recycle? Dato mo kayo. Everything is disposable. Patuganan ka na ko, pwede ka na recycle. Hada na pastor? Oh. According sa studies, ang atuli, helpful o dili? Do not just remove everything. There are few things left. Hayaan mo, remove the major. Ingon si pastor, few things, least things, matters, waswasan, ibalik, hay, ibalik. Okay, balik. Magamit mo na, why problema? Tugan naman ako, di mo masakit. Di mo, makatipid din mo. Ako ang kumensin ng asawa tayo. Ako tanang, di na ako ilabay. Itabi na, kailabanan na itibibs. Ito na yung head, ha? Umauganan, ibalik nagsuntanan. Puti pa na primero, ikadwa, yelo na ang tumoy. Ganun mo ba na ko? O di?
Ikaw na pastor, mo namin ko, dato din mo. Amen. Everything is possible. Okay? Kung gana mo na ko, the secret of things para mo matter siya, save the few, save the least. Kung ka mo save sa least, kapila lang kasilihan ko. Pag naay mo mo, that's the least, that's the few. Masuli mo na mawali. Kanon mo, way ipiling. Si Zamir, magdodua, ano na kabungkag, pero ang problema niya, katong tagak mo, kanon na mo ba? Dapat di patagako ni mo, makaon ni mo. Ang problema sa mga tao nga, ilhanan ni mo nga di kapialan, kung mahadlo ka mo biyal, pagka nang tawanan, nagkagreklamo. And mostly sa mga reklamador, di po na kulihan. Yes. So, tell that to your soul. Inay mo kalag. The few and the least matters most. Na atong tanaw na ito ni kay di mo siya good and faithful servant. Atong lilion ni gamay. Tali, lagi mo man itong walip ngayon sa oon. Kay, nasay kong ipangkapoy patas sa New Year. O ipangutong patas. Gikan sa New Year. Ningon hindi sa Galatians 5:22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, o nastaring si faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there's no law. Now, nastaring si faithfulness. Atong tanawon, what made you become faithful? What is the process of being faithful? Ato nakita nga prerequisite ni nga mahimaya ni mo si Lord, nga makaingon si Lord o come into my joy. Enter into my joy. Dayon. Wow. Di mo excited, my son? Amen. Ato na yung challenge niya. Amen. In 1 Corinthians 4:2, that was the fruit of the Spirit, but this one has become a challenge and more of a command. Moreover, 1 Corinthians 4:2, moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Kung sa to? Sa doon pamaagi, kailangan nga makaplagan or required siya nga ang usa ka steward, gipialan, makaplagan siya nga matinudaanon. So, before ka mahimong faithful, kailangan na kay posisyon nga steward. Okay? Why problema, pastor, kaya wala pa man ko na steward? Well, hindi pa ka-enter into the joy of the Lord. Isusawa na mag-ampo. You miss the process. Sipkit ka. Remember, ingon si Lord, huwag ka kadawat, kaya huwag ka nangayo. Right? Ba't tayo nangayo ka, pero huwag ikaw kadawat, kay nangayo ka o di mao. Na di mao kay ang imong pinguha para na sa imong kagalingon. So naigig sa Biblia. But then atong nakitaan sa laing nga bahin is na-miss na to nga gusto ta makabato nini, pero ang tanan tong gikabatunan, it's about the faithfulness ug unsay naa nimo. Kaya naman magsugod siya sa least. Remember, kung mangayo ka, it's never the least. Observe your prayer. It's not ordinary. May kagtago ka sa panalangin, it's not ordinary. Di ka pwede mag-apo, unsa man. Kung tanaw na may ka, Lord, mag-apo ka. Tagay ko trabaho, Lord. Tuganan ka na ko. Pag nagkatrabaho, magpasalamat ka ni Lord. Right? But in a few months later, reklamo ka sa mga trabaho. Ano yung kagamay nagsildo? Ano yung kagkapoy kayo? Ano yung kagway klaro niya? So, sino nakita siyang pagampo? Huwag mo nakita munahan. And so, nasipyat ka sa few, nasipyat ka sa least. Yes. Another example is this. Na kay ministry. When they gitagaan kang mga simple things, how to do it, and you miss those few. And you
miss those lists, you will never gain access to the higher level. Yes. The Bible says about it. Dapat makaplagan ka. There has to be somebody, there has to be someone, there has to be a conviction, there has to be higher than you, mo validate nga kapilang ka and improve ka. What will I make example? Some people, but I'm gonna use myself. Akong papa, basta mo dumig lain lugar, mo kalit sa istorya about nako, o iya kong i-endorse. Abi ninyo, mao na ang rason nga nung nakagawas ko sa Norway. I was endorsed as a worker, as a son of a pastor, na able to do work ministering in the music. So amongst the recommendation, ako ang napili, and the church helped me for the process. Kung wala ko kaplagi, nagkapilan ko with these things will not bring me somewhere. Amen. Kasabot mo? Good. Praise God. Now, you have to be in a position na steward ka for somebody, someone nga mo validate ni mo nga faithful ka. Good. Praise God. Now, you say to yourself, I am a steward. Napay, po dito nila bayo pangutana. Steward ba yun ko? Steward ba yun ko? Atong tanawan ni kung saan yung steward. Everybody say, I am a steward. I am a steward. Now, according to our dictionary and our language definition, a steward is a person who looks after the passenger on a ship, aircraft, train, and brings them meals. Itawag siya mga flight stewardess. Okay? A person who looks after, na ay concerned. Okay? And another meaning is, ang steward is a person responsible for supplies of food. Pagkaon. Ito sa kolehiyo, club, or sa eskwelahan, institution, o sa grupo. Siya responsible, anak. Para aning akong pulis nga mo head sa tourism, aning police tourism sa Tagbilaran, Cabanatuan daw tennis. Siya in charge sa mga tour guide, mga convoy. Siya para na pag katong mo convoy, ato pa dito, siya in charge. Siya ang steward. This is one of the example. And ang steward's job is to supervise arrangements or keep order at. So, ako kapialan, ako ang steward ng event. Itawag siya event organizer. Siya ang steward sa event. He controls everything ng event. Mahanay. Amen? And also as to manage or look after another's property. Example na, caretaker. Ako ang in charge, ani. Kapialan ko sa atin. Tig-opsuka, tig-tubig, tig-hipos, ako tig-hinoy balay. Na ako'y katungod kinsa pa dayon o di. Okay? Amen? And also, a person na employed to manage another's property, especially a large house or estate, a person's responsibility is to take care of something. Let's say, for example, ikaw ning namaligya o yuta and you handle the documents, or ikaw ning mga runner and you handle the documents, dapat di mawa ang documents di mo. You become the carrier of that and you are being responsible and steward ka na to kung saan mo siya pagda. Right? Amen? Itawag na siya og mga running errands, mga mailman, mga ninja band boys, mga GNT, whatever the person is, na mag-carry, the company paid them to carry the products, delivery, to the person who ordered. Naay mga nangawat because they're not good steward. Wala gilimit, giabrihan, ginistan, you know? So, ang steward is, it could be employed. Pwede mo siya i-hire. Amen? So, let's jump this one to a conclusion.
According again to our definition, a person, ang steward is a person na siya trabaho, whose job is to organize na a particular event. I-organize na po siya provide sa services to particular people and to take care of a particular place. So atong isum up gamay kung sa steward, dapat na siya trabaho. And then, na siya trabaho nga na ay kalihukan. Muplano siya, kay mo-organize man siya, muplano siya sa maong kalihukan. So, naa siya ay plano, organize siya, na ay kalihukan. And then, muhatag siya og mga pagserbisyo sa maong kalihukan, iyang i-provide. And then, naapod siya ay, saman, naa siya ay padulngan sa iyang serbisyo mo ng mga tao, o naapod siya ay location, that's the place. Remember this 5 concept of being a steward. This is very simple, kaya this is our translation. Our language. Muna ang tao nga moingon og wako, ayaw na sa ligid. Ayaw na kapili. Di sa pag-imo ng mama, papa, o whoever that person was. Pag moingon siya, di na akong trabaho, ayaw na sa ligid. Pag moingon siya, diyan mo pa na, ayaw na sa ligid. Nga naman, even the word of God, ningon ang pulong si Ginoo, when handling a word, when teaching, this teaching, kung nakaipapanudlo, ang paghatag ni mo is gani, dapat reliable men ang imong tagaan. Di ka magbasta-basta hatag o responsibilidad sa mga taong dili mo dawat o katungdanan. Remember na itong tanan, akong itagaan ni Papa din I have the right to kick you out anytime from this house. Pero din na mo yung heart ni Papa. Gusto niya na kitang tanan magpaubos. Yes, ilan siguro. Amen. Remember, ang removal of a person with a purpose is also to take care of a particular place. Amen. Okay ba na? Mura magawa na yung estudyante eh. Pag ikaw, sige kag panusok o bullpen sa imong mga classmate o mga tao diha, sige kag panusok dihang mga bullpen sa imuhang tapad, sige kag-guidance, nanipa ka, nanumbag ka, sige, magpabilin pa ka na eskwelahaw, di na? Expel ka, right? And then, mabalik ka na eskwelahan kay wala naman ka na eskwelahan na. And you do the same thing, manipa ka, manusok ka bullpen, and that's it. Kick out ka. You know what will happen to you? Wala na school mo dawat ni mo bisag-usa. Okay na, kaya na may online pastor. So, pakibaw nila. Mudawat mo sa online. But then, one of the requirements is pangayuan ka good moral. Ang good moral is personal experience. That's the difference between online and face-to-face. Ang online, why mo hatan mo good moral? Nobody can prove that. Bisa pag nakoy good moral, pagtanaw ko sa school, pagtanaw kay online, di na tagdo ni mong good moral. Marang uban, magpalaban o backer system, magpabacker, muna ang mga nasud karon mga kurak. Kaya nga naman, why pakialam? Basta lang ang kwarta. Remember, there is someone, there is this divine being. Imanin niyo ni, where He sits on His throne and the earth is His footstool. Kasabot mo sa nang bersikulo?
Ayaw pag-exalt sa imong posisyon karon. Naanay nakaposisyon lang to pa sa imo. Amen. Remember ang pulong sa Ginoo. And that spirit goes to every person nga nangalagad sa Ginoo. Di jud mi ganag hambugiro. Nga naman, ang hambugiro mo cause of harm sa inyong sikatawa. An mo palabi siya ang kawalingon. Huwag siya pakialam kung kinsa may kastorya, kinsa lang. Basta tayo ma-uplift yung kawalingon. It would cause harm. Remember nga sa diyang iduwa sa Ginoo, we tend to see ourselves dead already. Wala na ito ang daan na kinabuhi. It's a matter of renewing our mind. Hindi na ko, I tell you, dagang sa kung naman. Maybe worse than all of you. And a man who loves to punish right away. And gusto ko mo square na yun. Gusto ko square na yun. Kapag mo sa square, pag matignan naman, sunaon ka na ho dayon right away. To the point ka, bisa pag magsumbagay tao, what problema? That's the feeling that I have for the sake of righteousness. But mawa imong self-control and patience and perseverance. So you have to see it where you would stand. Do you think di ko kita og mga problema? And do you think di ko kita problema sa kawilingon? Kasi pag to, huwag mo kita sa mga problema sa matalusak. You don't know that? Mismo ikaw kita sa problema sa mga kawilingon? Mas dali tanawan ang problema sa kanunay makita ni mo. Mas dali ka kita problema sa mong balay, sa imong workplace, because you are always exposed to where you are. Sabot mo? Muna mabalin itong tuwalet o ang mga butang nga kapilan sa ginagmay kay gusto tang nga mahuman dayon. Gusto ka mabuutan dayon ang sa katao. Kasi may di ka nagbuutan. Kaya ba mo tayo ng mga tao na si Pastor, buutan ka na. Ano pag makadungo ko na, di ko na tawag buutan. Ako sa ano di ba ganahan tawag buutan? Pastor, ano katrabaho? Si Pastor, buutan ka na, ganahan mo. Ganahan ko, kauban, Pastor, trabaho na. Paulang ko mo, ganahan ko, Pastor, kami na. So, maabsent ako lang, nyakis Pastor man, duty na lang ko. Kung minum, silabot ako nimo. Duty ko ka, wakas sildo, di ka mo duty. Adi ka po naman, ilan ang kapag excuse. Nagugay 15 ka adlaw nga sick leave in a year. Balang pausanin mo na. Hindi mo na laban ang mo. Man. -1. With pay ka na. May forced leave nga 5 days. Hindi ka mo absent na na. May SPL nga 3 days. Napo kay vacation leave 15 days. Pag mo na susunod ito, mura po sa kabuwan nga libre tanan. Plus na sakit. 15 days. Di magamit. Bay-bay ko kubra. Pero, pag imo nang abuso, pwede ka usinap-sinan na ang distance. Pero, ano ko na, di ko wanahan o tago kubutan. Kay, sao na matigdan, pag buutan ng tao, abusuhon lagi. Okay ra ka o, bakit, buutan man, okay ra ka na. Ningan ako nga. Lamay ko na yung tagong kabuutan, kaya at least makakitas lang ang buutan ka. Amen? To the point is, tanawin mo nga, I refuse comfort in this life. Mo na mga tao, ganang i-comfort, ganang i-praise, ganang i-wow. Sabi niya ko, anak, Bibi, kani, isa na sa kuwang nakita nga, kung wag yung kay pagsalig sa Ginoo. Hindi ka maabot na yung word na steward. Why steward? May sa mong kinabuhi nga i-define ka. Let's continue my song. In Proverbs 3:3-4, let not mercy and truth forsake you. Sige, sultanin. Let's continue reading. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. And so,
find favor and high esteem in the sight of God and man. Well, the verse 4 is a term na makaplagan ka. Makaplagan ka. Nga matagaan kag pabor o mga pagday o recommendation. Atubangan sa Dios o atubangan sa tao. Kung may problema, i-uplift ka sa mga tao. At ang problema, ma-uplift ka sa Ginoo. Is the Lord proud of you na, oh, kung ano kung anak? Kunya, whereas yung mga tao, magkaingon ba ka nga gipasidunggan ka sa mga tao, but hindi ka kakuha praises sa other nga side nga Panginoon. Who's the representative of the Lord? Of course, the believers. Approve ba ka sa mga believers? Atong survey yan May-survey si Pastor Jordan. I've attended one of the elections sa church. It's a blind election. Kanang dili handsap para tawagan ng secrecy. Okay. Confidentiality, kumbaga. So nilang papel. Ang ay ba, it is done ay mong pastor or dili. Kaya kung yung gago, automatic, makita mo lain, of course. So that's how you have the election of the church. Need ba tag new pastor or dili? Swat na. Pag submit pa, dili ilistan. Kayo. Na-shock ko. Kaysa AG, dili nga na. Kasi sa AG 50-50. Or 60-40. Wala landslide vote. Yung ko, landslide vote, wait. Love nila, pastor. Susunod love nila, pastor. Kadugay, basa-basa. Oo. Oo. Ano ba? Tagalog, manggod. Oo, hindi naman. Oo. Diba ka sige mo sa mga membro, ipangita kinsay gaswat ito. Kinsa man yung agi, lagi pangita sa kudapita. Di man lisod mo na, di man yung lisod sa ito ng oo kay, parang nakalingin. Kung naman na parepa ko, makupalingin nun, marumura po nagagin mami, hinayong guni mo, pag mo na wakon, sakpan ka. Pero, nang hinayo na yung nagsuwat, di na makon, kinalang mo kasiro. Oo daw, ilistan ang pastor. Laagot ang mga leaders. Laagot ang mga membro. Noon ako kami labas sa church na pag-election kami. Utang, kaya gusto na si pastor mo resign. Dili ang membro magbuot, ako'y magbuot. Pa-resignon ko ninyo, di. Mimong pinawaban, ikaw agad pastor. Nabi mo, pastor, para makapaway na ka. Approve na pastor. Ayaw na pastor, nangawan na mo. Kinsa ko ipuli niyo pastor. Ano manapitan siya ako? Ako sinagol. Pero butan sa, hindi. Oo, hindi. Para di mo malibog, inigsuwat siya mong tapan, liliang. Para mahimo kang witness. Hallelujah. Nga, ibaw sa pastor. Pastor, mag-eleksyon po ka kinsa ganahan mo pabilin sa mong simbahan. Kiso. Pabili naman. Anak ko sa kaming bro. Di ko mawa kay dako kay kung tight sa offering food. Na ko present. Pero adi ko mawa kay ako. Dugay ang simbahan wa ko nawa. Pag mahiman pa kay woman apil sa listahan ni pastor. Pastor, ano ko? Pilan mo? Ako pa na, mawa ko simbahan o di? Ano pero yung tingin mo? Ha? Sa inyo mo? Wala ang tingin. Pag
kay gayunan si pastor na ilista ba ka o di para mapabili sa simbahan. Pag wag ka ma-appeal, kung sa may imuhimon. Ha? Wala, di na mapabili, wala mas listahan. Sa imuhimon mo. Ha? Diyan na rin anak, pastor, na rin anak simbahan. Well then, kung ako masulti ako, then wala po yung right answer sa mag-election. Kaya kung maka-choose mo nga mong elect, kung kinsa yung pastor, so kung sino masod sa inyong pastor, kasi may tabo. Kasi may tabo. Ha? Maguba ang proseso nga kamo ang pastoran. Ang itabo is kamoy nangitag pastor. Kung kamo mangitag pastor, ang tapag ana sa pastor, kamo na lay pag-pastor. Kaya nga naman, walay pastor mo pastor ninyo. Kaya ining-abot sa punto nga mapikil mo, muangal man mo. Pag abot sa punto nga maigo mo sa wali nga permi mo kay mo ganahan, muangal man mo sa espiritu. Now, di mo kay kangal kay wa mo kwarta. Mabot ang punto nga daghan mo achievement na nagong kwarta. Mabuhay itong garbo. Ano man? Ni asinso man ka. Siya pa rin kamo. Yan yung simbahan, wa ni asinso. See, that's a big difference. Wanang sinitabo sa Book of Acts. Wala nila biyain nga bersikulo. Ang ito na ng Book of Acts. Lord, tagay mo lang daw. Anong niabot na siya sa punto? Na ilang di pa maligya ilang mga yuta. But the Bible says, property. Okay ka property, it's more of yuta. But in nowadays, pwede ka if nakasinina, that's your property. Nakay kasi nakadungol yung salin kanang padipirahon ka sa government o pila imuhang kaptangan. Kung mo kasuway, kami every year. So magama ko before mo enroll nga month. Isuot ni mo tanan imong kaptangan dito. Kanang imong napalit sa imong sweldo. Ano butangan mo nag-price? Butangan mo nag-presyo kanang imong napalit. Ang butangan po nimo og mga kumiyong ka o kani siya nakay-business, ibutang po nimo ng business sa din empleyado ka sa government. Imong i-declare tanan ang imuhang gastuhanan o ang imuhang mga nakatabang nimo. So, ani-declare ko sa cellphone, motor, nga kani siya monthly, panay, ga-monthly ko ani. Nako'y motor, pero ga-monthly ko anak. So, nako'y obligasyon ba? Natag. Tawag sa transparency. Kami, kada tuig, masot anak. Di ba mo pwede isuot imong sinina, right? Murang maiko. Kasi kuno na, nako'y mga sila, manghinatag sa akong pagsuot na ko ni. Ano na isuot ang cellphone? Nagkatidad o mga 11 o 12 mil. But then, sa sunod year, na po yung mga year na libo ka ba? Update mo na. Pila yung mga bayo mo na. Maunang lami kung dili mo i-cash. Kay, di uwa paminawon nga dagang kwarta. Kaya naman, imong giutang. So, imo ang property, pero gabayad ka. Gitawag siya liabilities. Okay? Now, nagbago mo nga na atay liabilities. Ano yung mga gustuhan? And, ngayon na Biblia, ayaw tuguti nga ang kaluoy o ang kamatuoran nag-diskute siya o pagkamaturan ano di mo siya mabiyaan, di mo pasagdan. Na pag imuhan ng kalimtan, pasagdan mo, tuganan ka na ko, bisa pag born again ka, di ka maluluyon na tao. Ano po'y kamaturan sa mababa, puro na ka bagulbun, puro po ka kalusot. Bisa pag makadungog kagpulong sa Ginoo. Kung mayroon siya din ayaw tuguti na pasagad ni sa simuha. So, imuha ginang ampingan. Ampingan ni mo ang kamaturan nga nanimo. Ibutang na sa imong liog.
ikain na nimo. I was thinking, it's a different picture pag imo siyang i-bind around your neck than to hang it on your neck or brace it like kaya kung ikaw i-bind mura kayo natuok kasabot mo usaw din yung pag-bind. I tell you, ang pagbangan bisa ang pagbangan na gitaw relasyon depende sa paggamit. Either luaganin mo or good-an. Pero ang pagbangan, pagsugod, pag imo na siyang sigig tuyok, musugod kag sa day, muguod yun na. Musugod kag sa day. Labi na kung ang imo ang gigamit ka pagbangan, elastic bandage. Or bisan pagani o straw, muguod yun na. Kasabot mo? Kasabot mo? Nakasabot mo na yung versikulo? Inyo mo lagi nagibangan? Bind them around your neck. You know what will happen pag mo nang i-bind sa mong neck? You know how that it feels? Hantod di pa ka matuok sa pulong sa Ginoo, you would not understand this. Kibo ka, dapat kang matuok. Kibo ka sa word nga matuok. Pag imo ning sundon nga pulong, matuok ka. Tunlo nimo tanang karbo, matuman lang na. Mo na term nga matuok. Di na matuman ang pulong sa Ginoo kung di ka mabot anang apunto. Pwede ka kadungog, mula bayra na. Pwede ka kadungog, wala ni pastor kadaghan, pero mula bayra na. Nga naman, wala ni sangit si mong liog, wala mo gibangan. Hikta ni mo ni mong liog, hatod matuok ka na nga bersikulo. Hatod matuok ka na nga mensahe. Hatod matuok ka na nga pulong sa Dios. Pag di ni mo na matuok si mo, di na matuman si mo kinabuhi. Nga naman, wala na ibili si mo ha. Wala mo kabaw kung sa'y kahintang sa isa na is like urong din. Yun ang urong? Diba, di ka ginawa, right? Okay, good. I had a dream, di pa doon this week or last week. It was a demon, a very strong man. Like head to head me. Very strong. And nakamata ako because I could not defeat that man. Very strong. And very aggressive. He's so mad at me. And suko po ko niya. But when we clashed, nawak na mata ko. And I thought to myself nga, guys, stronghold nga, I should say that I cannot just defeat that spirit right away. Because it's very strong. So, na-sense ako nga, that spirit is already, established already. Natandog ang iyahang ginarian. So, I assess myself kung usa kong ako mga prayers na may somehow, nakatandog sa iya. And I've sensed na daghan siya og connection. So, wala ako ang found out after that dream and experience in my dreams. Ngaw, sa mga spirit na kung ipag-review ko, ipahawa ng simbahan, man ang nag-head-to-head me. So, it's the spirit of poverty. Can you spirit of poverty, spirit of adultery, fornication, ano yung mga spirit ng ano, spirit of laziness. These are very strong spirit of influence. Whoever influence you, that's a spirit. To the point, hindi ka maminaw. So, if ever you're na instruction and you wouldn't do it, you are under somebody's influence. Okay. So, every time nga muhatag ko,
And if it's not working, nay nag-control sa inyo. So you better very, very careful kung sa instruction nga nasa inyo mo. Because that's the only way nga it will lead you to a better place. Ano man, if you wouldn't notice, kung makabantay mo, even sa mga resources, even sa mga kinabuhi, it would affect your faith. Kung gamay ka kwarta, mapektuhan yung pagtuo. Tino ba ko, di? And somehow, mag-isip kang salig sa Ginoo. You tend to think of another things. And bisan pag natay, I heart, I support, it won't matter. That will be the least of our priority. That's not the way of God. Kung ano mo naman. And kung yung wala sila tinag-anay sa pulong sa Ginoo nga to be faithful, walay revival sa Book of Acts. Yes. So if somebody or anybody among us musulti gani when it comes to deficiency or kakulangon and not to support, it's not you, it's the Spirit influencing you, corrupting you, torturing your family, torturing you. Tugana mo na po because I am one of the overseer of this church. Basta ang church gani magkabsan siya o yamo siya, and by the time nga yamo ka, you do something about it to supply it. Di ka pwede nga mo do for your family. That's the language of the unbelievers. Yes. You don't know that? Yes. And only the rich can bless the church, which is hypocrisy. Yes. Remember, you are not required with more things. You required ka with least. Pero sa least, what you got? Nga nung imong nigual, Pastor, gusto ko maka-experience ka Ginoo gyud nga nag-bless nimo. Ano ka, ay, gi-bless ko sa Ginoo kay nang that's not a blessing. Tuganan ka na ko. It's a decoy. Kaya mo sa decoy? It's a trap. Money is a trap. You see? Nalipay ka, kaya nakikwarta, nalipay ka. It's a trap. You are prone to loving it. You're smelling like you're loving it. Kaning kalipay nga nakikwarta dagat, I tell you, you're very close to loving it. Bukal ka kaya nalipay ka, deep inside you, lipay ka kayo, nasa musulod, I tell you, in the spiritual realm, you are loving it. And in Biblia, that's the root. Di pa na magawas, but that's the root. Remember, pag ikaw ma-uproot, you still love it. And di juga kagawas na. Ano yung challenge sa inyo? Ningon ako ninyo. Natay 7 years ago in Sibana, I want poverty to end. So after 7 years, if your life is not changed, more on time frame. Yes. Do you think God will not prosper us in 7 years? Do you know the time frame of prosperity from 0 to being rich? 3 days only. A manifestation of the resurrection of the Lord. That He can end death in 3 days' time. From 0. Kaya ba mo sayang ang situation sa 0? Look in the Old Testament. Kano sa kadungog ang taes kalapati na presyo tungkol sa kalisod. Nagkinananis lang sila mga anak. Ikaw lang sa kanak. Right? At dinireklamo ko sa kananay kay kanang na po nila ikaw bang inang anak atong usa. Ang usa kay wang sugod. Layo na pas kapupriyon sa Biblia. Nagkinanay na sila mga anak. Suko kayo ang hari pasumingin lang niya ang propeta. Kay ang propeta
di mo propesya. Kung ang propeta, di mo sulti. Ang tao sa Ginoo pag di mo sulti, unsay may tabo sa lugar. Sige, ibaga ko. Unsa? Mga saag sila. Magkadindiin sila, makanya-kanya sa silang kinabuhi. Huwag pagkahiusa. Pero kung ang propeta mo sulti, kunya ang mga tao di mamina, unsay may tabo sa mga tao. Ha? Unsa? Ato na sirkaton, mapobre sila. Kung kani nga pulpito, nagsigig wali, nagsigig challenge, nagpadayag. And then, kung ang mga membro, wali uswag, kung sinitabo sa mga membro, you know, kung challenge sa Ginoo, you know, I started preaching nothing. No work, no license. Remember, I lost my wallet, everything. I got nothing. Tawa ko kwarta, tanan, resibo, ID, tanan. I lost everything. How can I work? You know, I prayed this to the Lord. Because I love this house and I love everyone in this house. I want to end poverty. Ningan ako, Lord, uwawa kayo magwali ko blessing. Panlangin. Yamo ko! But then, musulti ka po ko nga, you are my blessing, you are my treasured possession, you are my wealth. Your word is my wealth. Dapat makita sa mga tao, I am full of your word. When I speak, I have words. I can speak 4 hours straight with different topics. I proved that already. To the point akong hearing, nagduka. May gani kay wat na to. Di pa ko kampas ni Apostle Paul kay katong siya nahagbong yun. Nahagbong yun sa kadugayon. Inali ni Apostle Paul. Nahagbong yun sa bitana. May gani mo kay gaduka pa. Wa pa ko napadayon kay concern ko. Si mahagbong mo diha. Tawag tag-tarsier. Ano mo na siya? Nahagbong mo na. Pastor Julian na kayo. Ha? Ano man? Dugay ka mo balik. Nakatog. Nagbuka. Nahagbong. Naitabang niyo pag mata. Tugtog niya. Kasi tabo. Uwaw kayo nga musulti tag panalangin sa Ginoo. Ang nakita ka sa mga tao nga wa ka panalangin. Nato mo wa pag-ibati nga na. Ang uwaw kayo magwali tag matarong, labaw mo nga di matarong. Kasi uwaw kayo banda sa buhat, tama? Pero nakita ninyo nga gihawas ko sa Ginoo. Nagihabo ko sa Ginoo. And nga nung kaming nanak si Pastor Jordan. Sir, di mo mangutana. Napahiya. Kung nangyari sa'yo, hindi ko ganun mangyari na sa inyo. Hilalim ako nagian. Huwag sanang mangyari sa inyo. Atong plitohon, yung mga dinanas kong hindi maganda, kasi binayaran ko na para sa inyo. Sakto ba ang Tagalog na yun? Mao mo po nag-imo ni Jesus. Sa dihang gibayaran ka ni Jesus itong mga sala, ayaw na mo pagpakasala. Hindi kasi sudug-sudugon ko. Si Pastor Jordan ganyan. Sikon mo lagi si Pastor Jordan. Huwag ka kay bawon sa kapait akong giagian. Muna-muna yung tanong ako sa Ginoo. Nilukat ko sa kulisensya. Kaya ba mo paglukat sa kulisensya? Kaya ba mo pila ka PRC ang gidungan? Ibin ang DFA, duha ka buo. Ang ending, wala ng duha. Wala sa Cagayan, wala sa Cebu. Naanay sa Bohol. Kalian ko sa Ginoo. Hantod kirong di kaluyaan ang yapong ko. Salamat, Lord. Karong process sa po ni nawa ako lisensya. Di lalimon ang kagpitaka may soon.
Kaya resibo sa kumpasyon ato nga, pila to bin? 6,000? 7 na gani. Nga na kung kilpin, bin. Tao juga, magitog bulsa, resibo naman ganito. Pero masakpan na to sa auditor na to, impas patatas ko, mabayad ko. Pero waman na bunot tayo, okay lang. Kaya ito kay, waman, di ka mo, ang joke ka, produce ka na. Damage pa na ako pa yung makabayan, damage pa ko. Lord, kaluin ko, Lord, hatag ko na ako, sa di na mo, joke ka, produce na. Sa ako naman ako resibo ha, yuli lang kwarta, kung yung anak katidan. So, ito magkikawat, magpitaka, tagay, matana. Kaya ba ko nga, kaya ba ko sila tawat na ito? Kaya ba ko tumapuan ng pila kabuo? Kung na ako ipangay sa Ginoo, gusto ko rin. Ako sa hospital, gusto ko kato ng awat ng hospital. Kaya ba ko kasi yung hospital ng tanan? Di hadyo ng hospital. Ngayon ko nga, sorry Lord, hindi ko po ganan nga. Kaya ba mo nganong ningon ko nga hospital siya? Kaya ganan ko mamatay siya. Pero di lang ko ganang matay. So I have, di ko ganani nga. Tuwa! Kuha yung kinabuhi. Di ko ganang-gana. At hospital, yung kaambot. Ano yan, sa hospital kaya? Apo kaday, anak mo na. Di ba? O, anak mo na. Pag na yung apo kaday. Di ko matong tawag sa hospital. Di mo na matay. Ayaw mo na. Sabi ba di na? Wala nga, akong tambag sa inyo ha. Ay mo ginuang mga alagad sa Ginoo. Kamatay na ninyo. Oh. In the book of Acts, somebody died. Couple died. A king died. A ruler died instantly. Not giving God the glory. So, bantay-bantay mo sa gagawin mo, focus mo kayo. Ayaw, dili na. Remember, ang word ni God, baka si Muni, it will choke you. Ma-pressure dyan ka sa pulo sa Ginoo. Pag mayroon na pulo sa Ginoo, ang tao ni mabuhay sa tinapay lamang, perting kaon mo, pero huwag kayo basa-basa sa Biblia. Huwag kayo tutuon. Do you think, mugro ka? Ha? Do you think mugro ka? Do you think likod yung mga spirituanong kinabuhi? Ha? Oh, palit-palit kag sinina, palit-palit kag gatar mo, palit-palit ka. Huwag kang ipalit para sa mga Ginoo. Di ka kapalit og oras. Di na ba, time is gold. Huwag kang papalit og oras pampasa Biblia. Huwag kang papalit og oras sa anak. Di ka ka-devotional in your own. Di ka ka-extend sa mong prayer. Oh, pila na katao, di ba? Minimum 3 katao, yan po, karadlaw. Sabot mo? Aminaw mo? Sabot mo? Yan ang matapad. Nagbasa lang ang Biblia? Busy magkasi mo ang trabaho, pamilya, kaptangan, pang-busy ang mga sa panamang kabisihan mo das kinabuhi. Pag nakay bana, busy ka sa bana. Pag nakay sawa, busy ka sa mga sawa. Pag wala kay bana ka sawa, busy ka sa manak, busy ka sa trabaho. Hala, busy ka tanan connection sa mga Ginoo, busy ka. Giwali, pastor. Gusto ko nga makabaton kag pabor sa Dios at sa tao. Kasi ako nagisulti si mo para mapaboran ka. Kaba ka usa kalami na pabor? O mo kaba usa pabor? I'll tell you. Nyala. Asa ni kagawan mo na? Taong taman mo. Wala mo. Kira ninyo nakuha ni? Amen. Nami pharmacy nga kani nga form. Kadugay mo na ano? Kani nga form, di ka pwede masayok. Bisag usa ka erasure. Imagine na. Yung duwa na ka form. Ang problema na nga form, kay
lisensya sa doktor nga taas kayo. Soto niya. Yung masayop na, imo siya pa soto balik. Nga din na niya sayop, imuhang sayop. Kay nasi pilapan, pero the rest ikaw lang tanong pilap. Yan tungkol sa kataas sa pilaponon, sige dyan may kasayop. Ako mismo, hindi ko ganang pirma na, musuwat. Yung problema kaya, huwag mo ihatag sa imong nurse one, di ba po sila musugot? Kinaman ko. Kanagay sa inyo? In other words, basta lisod nga responsibilidad, lisod na dawaton. Karon, wag ko na sayo. Pero, kailangan kong magama og lain akong papel. So, pasukan na po na akong doktor. Ang problema, wala na ang doktor. Tingnan ako, nasuwatan naman ako niya. Pero wala masayok, kuha nga lang. Sayop yapon. Kaya di man akong goal. Yung tawag ko sa pharmacy, yung ko, Ma'am, ay adlaw ma'am. Siya, Ma'am, nasayop pa pa, ma'am. Kasi pamagi ma'am, gusto kong duha na kagamit ko. Ito niya, agi ma'am, tambal yan. Gusto ko pulihan ba para dili, makuha na akong emergency card, makuha. Bisa kaya ba kung saan, ako isa na, Ma'am, kung saan ako ni ma'am, para mapulihan ma'am. Huwag niyo siya, crash out lang na sir, niya pirmahe, o niya, botangin nga nga ka na yung normal, gino. Mura kong gawindang sa ilpuno. Hindi nga na ko sa kaban. Nisulti masagi, crash out na ako, pirmahan. Diba, bawal erasure? Erase na ako, crash out ko sa, pirma sa babaw nga na erasure. Process na ako. Ako kita sa kaban, ko. Kuha na ito sa ubos. Yung siya, no, erasure pa rin. Kaya kibaw siya nga di dawaton. Kibaw ka duha, huwag ipangayo. Lisod kay tambala, bisig i-release usa ka buo. Pero duha yung ipangayo. Gusto ko makumplito. Ano po gamit? Yung siya nga, hindi lagi ni dawaton, Sir George, kina erasure. Di ba na silang dawat? Iko, moment lang gingon. Ihatol lang na nito. Iingna nga ako itong ikastorya niya. Nako, naog siya. Siya, bantay ha? Naiba niya mo naog ka. Panito na yung ikaw, naiigaw na kayo. Naog sa ubos. Pagbalik niya, na yung tawag, duk ng tambal. Antog na nakadawat, dun ko, doon katambal mo sa on. Okay. Pagbalik niya, tara Sir George, di mo doon katambal. Tiawa, juga Sir George, ay. Suwa, may tambal na mo sa tiawa. Wait and see, kaya mo doon akong kaban, lakas juga Sir George. Pastor, yung sang to ni mo, Pastor. Okay, hangyo naman po to. Na yung mga pabor sa Ginoo nga, kaya mo, di mo kalipro, kanang mong ikat. Grabe na tagugot pag makuha ka na gusa. Nakuha nga na gusa. Pero dito kung sa, nahog ang gusa, kaya akong ikuan. Pero wala akong pulihin kaya akong gisave sa morning. Ang morning, gibiyaan ko. Kaya ako ay napaklag. Pero nakay sa surin ako, kaya busy siya. Pero okay lang. Problema na. Ito, gitsatan ko ni ma'am. Duty mo ko, ma'am, ako na subaro ko, ma'am. Ito na, okay na. Okay na. What I'm saying is this. There are things na tagaan kag responsibility, na dili utan ng responsibility. Kaya ba mo dito lang akong responsibility? But because kay you will obtain favor sa mata sa tao, bisag mo kaila. Masulbad yung problema. Amen. Ano sa naman eh? Ngayon, pasensya niyo gamay kayo. Kanina akong bata. Nagdilan natin pag 31. On and off. Inito siya kayo. So, continue me o Pastamol o ORS. Ano? Nilanin po kalit. Kung kao na magod siya, yung ulinom ra. Kung gidasa ni mama ko sa sitpila. Pag New Year, lanat ng on and off. Kung kao na siya in this case. But, yung absence siya, ipa-check up yun. Pag-check up pa, ang platelet niya is 144. Ang ubos is 150. Niya, 150 to 450 mo na ang normal range. Iya 144. Ububot siya o gamay ra. So, nang umubot na lang. I was thinking na din siya. So, kailangan kami mabalik sa hospital para kuhaan sa dugo. Nakuha ni dugo. Di pa dugay, mga dingang adlaw siguro. Dingang adlaw? Friday. Tama dingang adlaw. Sa gahapon, pas dingang adlaw. Tama, Friday. So,
Ako ito Pada sa ER, kasapaan siya kaya sa ER, sa OPD. Ang yung OPD, yung OPD nga. Di ba sa OPD, kailangan mapabook? Papa-online ka? Aning kung mag-walk-in ka is, nanakas tumoy-tumoy, right? Tawa na ko ng nurse kung ma'am, akong anak ko, may anak mo, may anak. Dada sir, basta mong anak gani, na lang ko pagkasorya na singit to me next on. Wala dyan mina. And then, nakuha siya dugo, moto nga ang result is mubo siya. So I was thinking, ibalik niya sa ER. Pero ako gawin ang ako sa Ginoo. Wala dyan sakit mo dapo sa kong pamilya. Kay nga nung masakit man siya nga, wala may nadinggi sa tuwa. O may dingga outbreak. So I was thinking, dito ni David sa talo-to, kay nadaman lang mama, o may nadinggi rin. Nya, karon, ano ka mga kaya? Nya, karon, ibalik o tanamo ni siya, hindi ka ukma, ang ihit niya gapo pa mag-submit. So, I was planning nga, karon siya idong to get new blood. So, i-compare tong dugo sa Bernice, o dugo karon. Kaya kung di mo saka tong 144, di siya mo saka kay 144 naman. Asking ko man siya. Muli mo. Pero wala na siya gilanat pag Bernice. May nakadlaw, wala. So, lisod ni mag-ilanat nga, huwag kay bawa ka ng mag-ilanat. But then, kanilanat niya, magsigil na dyan, review. Minta ko, huwag po, sige, sunggo, huwag po, di ba po, magpaabot nga mo sunggo para may yung kagidinggi. Abnormal na ang mentality. So, nag-review ko, huwag ko kay bawa, sa pagkakita na ko sa result, din ako gigilan ang dinggi, pawa. Then after ito, wala na siya nagilanat. So, by confirmation mo, doon kayo po sa hospital, for the sake of the comparison, dili ko magpakuha para may bawo ko nga ni os pa o ni saka. No. Magpakuha ko out of obedience. Kasabot mo? Kaya kung magpakuha ka nag-expect ka ni ubos, kung ganang ka na ko, patay imong pagtuo. Kasabot mo? So, kani siya karon, the recovery pa man siya, still man po, isa na ko na siya sa hospital. Kora na siya ipag-pagdugo. Ito sa kamang ikaw wala ng pagka. Kaya lang ka. So muna ang story sa akong bata para mga panahon na. I'm not saying nga umadigi yung anak din yung hospital. It's just that in my case, wag may kahibaw. Pero sa akong nabalaan, my God, our God is a healing God. Hindi ko ganaan nga mag-start kung tuwiga ang anak sa hospital. Okay? Nana ka sa hospital almost every day. And ang hindi tulo namin dito. Kaya mama at anak at ako. Diba? I want nga karon tuiga, we will find favor from God. Ako ni nakita nga sa favor from God nga ang anak. Aspil gizi kayo. Batayan ako kami dyan lang isa. Ano may mga bata ba? Sa never ako may kabati. Walang siya. Ngita siya o help. Ano? Kung nga na mapunta sa Ginoo, di ba? Nga na punta sa Ginoo. Amen. And so I want this message nga mapatak sa inyong mga kasing-kasing. No? Do not neglect. Ayaw pasadain niyo ang mga list of few things based on your own understanding and observance. Kung nakita niyo ang gamay ni nga butang, kung nakita ninyo ni nga dili kayo butangti, tuka naman ako, ayaw mo kumpiyansa na. Because they matter most. Amen? Hallelujah. Magawa ka ng mensahe na so. Meron kang tanong na so. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So why not mag-pray tayo for this year? Lord, tuguti ko nga sa mga ginagawang butang, kapilan ko. No, tuguti ko Lord na even sa ni problema kay kung kasagaran sa ginagmay, hindi na nato tagagbili. You know? Hello? Amen. Ano mga ilag-ilag kaya ginagmay na butang yun na parang kung madistract mo sa ginagmay butang, madistract mo sa ginagmay.
sa kung mga ginagawa sa kabata na hila. Huwag na mag-joint ng tulo niya, ha? Wala mo tanaw na ho. Hello? Sabot mo? Huwag mo kaya ba nga buhaton sa yawa ang tanang gusto kailan ka kakuha. Patali na ganang lingawon. Yung mong lingawon, distak ka. Di ka matao, distak ka sa mo. You know, every single thing, every little thing you put, you add, even though you're corrected, it will be added, it will become worse for you. Ito ganang kanago. Alis po tohan nun. Di mo ni kabaylo o ginagmay nga sikyan sa mo. No, I've noticed this when I sit down. Little distraction, na-distract you ka. Little attention, swifted you ka. Swifted and shifted po ka. There's no room for distraction. Kung gusto ka nga ma-experience si Lord, huwag gamay na room for distraction. Ang word yung distraction is nga na magsuon. Magsugod o nagsugod na siya sa diyan ang pulong sa Ginoo ning abot si Muha. When there's somebody continuously speaking pero ikaw ni that's distraction. Yan ang na sa Ginoo for you to know you should not be distracted. How much more when you go out from this house, you go out from this gathering, pagana ka na ko, you will be distracted for the rest of your life. Ang may distraction lagi, mo focus ka sa Ginoo, pero di ka kalawtay focus. You try ka mo focus, di ka mo kalawtay focus. Ang mangutana ka sa Ginoo nga naman, ang paninglan ka sa mga panahon na sama nini. When somebody is talking, someone is talking, distract ka. Ano mo ba si Man? Di sila ganap ng mga distraction. Hindi siya bata. Because we're not seeing on physical, we're not hearing on physical things. We use our spiritual man to connect with the spiritual person, the spiritual word. Una nga, kung yung ka nga yung bata, na yung mga isuon, distracted, hero, all these things na yun. You can be easily distracted outside. Saan na rin mag-focus when everything is a distraction and you only need to focus one. It's very hard. Muna, kung yung anong ma-distract, anong mabata, kung nagsugo na siya, sana ay magwawali, pero wag ka, sikat ka from time to time. Bisa pag tagaan ka ng papel, tagaan ka ng listahan. Ako na yung mo ha, tagaan ka ng listahan. Throughout the day, yung mga assist mo, tagaan ka wala mo. I will not do that because it will insult you. But if you want to prove it na I am right or am I wrong, you get a paper. And then iswag mo kapila ka na Ginoo and pila na in concentration versus sa concentration sa laing butang. I tell you, even in your prayers, na yung usog ng butang, I'm not distracted. Lahi ang conviction sa Holy Spirit, what to pray for, but lahi po na musod si Mununa for distraction purposes. Matinga ka, you assess yourself, wala yung mga butang na gikapayaw sa mga from talita. You will degrade in a spiritual battle. You will degrade in a spiritual level. You will always be in the first heaven. Kasi gusto ko madungan ta. Kasi every time na naay mga disipas makita na ako ginang i-sulti sa karaganan. But by the time for the Lord, we need to excel. Kung gana ka makabilin yung ka, bisa pag nagtinguha ko ng magdungan ta. That, mga kaisunan ko, di ko ganang makatabo na. But, kung ganang ka na ko, when it is time, it's the Lord's time, prevails. I don't want ka mahuhi ka. So, you better be serious. Ayaw ka distraction mo ang mga palimutan, whoever it is, responsibilities. Ano kung wife, parang mo gawas? Yung gawas ko, no. Let's go back to church. Let's go to church together. Later na pagkaos ko anak.
Nagawa siya ka mapakaon. No. Let them be hungry. Get inside the church. Sabot mo? Do not let this year magsugod mo with the same pattern the old way. Gusto yung pastor ng mga sisyong tubok ka mo, yaya mo kayo? Gusto nyo gusto, i-drag ko sa inyong kayaya? Itudluan mo sa tarong. Ito kabuhat para ninyo. You know our word of God? When it was thrown into you, when it's sown into you, when it's planted in you, ikaw ni yuta. If you have a hard heart, hindi ka mo sa pagsulay, maluya yung ka. Ang pagsulay is a stepping stone. But then it has become a stumbling block sa inyong kinabuhi. Ito ka na ng karang tuliga, wala mo yung parnawang sa kung sa katapusan ninyo rong tuliga. Start to be faithful in small matters. Whatever the things entrusted to you, may it be finances, may it be your work, may it be your time, may it be your responsibilities, may it be your position, may it be your work, may it be your observances. Stop. Because few things. Sugod ka sa kinaubusan. Ngayon ka, di ko kamatag alas 4 ng pastor. Pwede mo siya tingkatan mo, alas 6, well then para alas 6, faithful, wake up at 6 o'clock, 6 o'clock, there you go, you commit. Because that's the least you can do, right? Ito ko, malipo-lipo na ko, pastor, malipo-lipo na ko. Ikaw na rin lipo, because kaya di mo kaya, what's your case? Isa po ano ko, okay, you go ahead. Be faithful. May ganito ka prayer, nasa sa pastor, ano ako sa STB, or nasa city. Well, then you pray. Okay, ikaw suso, labay na suso, alin ako mag-pray, mana prayer, mana prayer. No? Ang religion, motulog na. Ang tao religyoso, mukumit ana, pero pag wala ng oras, di na siya mukumit. No, we're not teaching religious here. Na mahimo kang anak. Kasabot mo? Magsari ka sa yung laing tao mo manage. You manage it yourself. I'll try my best to manage my son. Magbadlo ko siya din, I'll make sure na he would listen to me, bahala ki siya mumino sa laing tao. Very, very disciplined at a very young age. Kita mo siya sa kabugoy. I've seen mo siya sa kabugoy. Look at his behavior now. Even though surrounded ng mga tao. Now, kung di siya mataro ng disiplina. Very dangerous man. Kaya kamu kumpiyansa mo sa inyong family. Kaya okay. Oh, ganun na. Never okay until you have known the goodness of the Lord. When the Lord would give you favor. It's too early to quit the battle. You don't know the favor of the Lord yet. Favor of the Lord is a different favor from man. To some people I give favor, to few I give favor, because I cannot do all things. But in a given time, you see, pag ako makatag mo pabor, you know you have obtained favor from me. But I'm only a man. There is much more you can do, way better than any man, and it is our Lord who is in heaven. According to this verse, He will give favor. Hallelujah. That's the favor we are looking for. That's the favor we've been waiting for. The Lord will entrust us what is His. Oh Lord, have it on us, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lift up your hands towards heaven. Hallelujah.
What are the least? What are the few in your life? Let me declare blessing in you. Father God in heaven, bless the few.